nakaraang video ay pinag-usapan natin ang pinakamainam na sleeping position. If ikaw ay nakakaranas ng pananakit sa iyong balikat at sa iyong tuhod, sa videong ito, ituturo ko sa iyo ang dalawang critical tips para sa shoulder and knee pain. Critical dahil if hindi mo ito bigyan pansin, mas mataas ang probability that you will not get better. This is true po regardless if you're currently having your physical therapy sessions or not, or if you are trying po to get rid of the pain sa iyo lang bahay. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video dahil ang last na critical tip para sa knee pain, napakahalaga nito kahit sa mga pasyente na nakaranas na ng surgery or knee replacement. Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy, nagtuturo sa inyo ng practical health tips at home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa inyo. Nabanggit ko sa nakaraan nating video na maraming causes or dahilan ang pananakit sa iyong balikat. Kahit ano paman ang sanhi ng iyong shoulder pain, ang video na ito ay makakatulong sa iyo. Ito ang mga critical tips na kailangan mong bigyan pansin para sa pananakit sa iyong balikat at tuhod. Never ignore bad posture. Alam mo ba na ang muscles sa iyong neck, sa iyong upper back at sa iyong balikat, they are actually connected. And every time you slouch or you yuko ka and you have this forward head posture, nakakakos po ito ng strain sa iyong mga kalamnan. And over time, your muscles tend to weaken, predisposing them sa pagkagisi. Kaya naman ang isang dahilan ng pananakit sa balikat is rotator cuff tear. Ang pagkapunit ng mga muscles sa iyong balikat is actually triggered when you move repetitive overhead activities. Ang maling postura would also predispose you sa tinatawag natin na impingement syndrome because every time you slouch, it narrows down ang space between sa iyong acromyoclavicular joint at isa din itong dahilan kung saan nakakaranas tayo ng shoulder pain. Kung ikaw ay nababahala sa pananakit ng iyong balikat, being careful and mindful sa iyong postura can do a big help. Remind yourself, ang tenga mo dapat at the level of your shoulder. This is to ensure po na hindi lalala ang iyong shoulder pain. In fact, ang proper na posture, ang benefits po na ito, it extends far beyond just the health sa iyong balikat. Dahil alam mo ba, especially if you're over 40 years old, for which case, ang frozen shoulder which affects 40 years old and above, ang bad posture po, if not corrected, it can also lead sa tinatawag natin na osteoarthritis sa cervical joint or tinatawag natin na cervical spondylosis. And in some cases, pwede din itong mag-lead sa disc herniation sa iyong cervical spine. Ang ikalawang critical tip sa pananakit ng balikat is guarded movements. If ikaw ay nakakaranas at nababahala sa iyong shoulder pain, malamang ikaw din ay nalilito. If okay nga lang ba na i-move or galawin ang iyong shoulder joint? At to what extent? Ang kasagutan po dyan is guarded movement at may principle ako na ituturo sa inyo. This is, we respect pain but we continue moving. Ibig sabihin, may iba akong mga pasyente na nakita, especially those diagnosed with frozen shoulder, ayaw na nilang galawin ang kanilang balikat dahil nga masakit na ito on its own. However, apart from post-surgery, apart po sa fact, for example, na may diagnosis ka na nabalian ka ng buto or may dislocation. And if hindi pa cleared sa iyong orthosurgeon, ang hindi po paggalaw sa iyong balikat is not recommended. Hindi po ito maganda dahil it can cause stiffness and over time mahihirapan ka na talagang galawin ang iyong shoulder joint.
Now mind you, although kailangan mo itong gawin, gusto kong makinig ka din sa iyong katawan dahil we want to respect pain. Do not exercise or wag mo itong galawin to the point that you experience sharp, intense pain. Huminto ka na if yan ang nafe-feel mo. However, ang immobility po is not advisable. Keep on moving to a point na matolerate lang ng iyong katawan. Now, for guarded movements, iwasan mo muna ang repetitive overhead activities like this and sports tulad halimbawa ng tennis or basketball. Not until na-decrease na po ang iyong simptomas. Iwasan din ang pagbuhat ng mabibigat na bagay or vigorous pushing and pulling. It can worsen shoulder pain po. Delay mo lang muna up until healing is already evident. Now, when you do stretching exercises like this, do it gently. Hindi din po maganda na abrupt ang stretching methods mo because it can worsen the pain. Before tayo magpatuloy sa dalawang critical tips para sa knee pain, at this point po, I would like to ask a small favor from you dahil nakita ko sa aking analytics na karamihan sa inyo na nakapanood na ng videos ko, you are not yet subscribed sa ating channel. And I want to lower down the number. Kaya naman, if nakatulong ang kahit isa sa mga videos ko, please click the like and the subscribe button below dahil makakatulong ito na i-present ang videos na ito sa mas marami pang tao para matulungan din natin sila. Maraming salamat po. Ang critical tip na kailangan mong malaman if ikaw ay nakaka-experience or nakakaranas ng pananakit sa iyong tuhod is to strike a balance between movement at rest. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? If ikaw ay gagalaw to the point na pagod ka, you are more likely po na maka-experience sa pananakit sa iyong knee joint. But wag mo din itong galawin and over time, your pain will also worsen or mas lalala ito. Ang key talaga sa knee pain is to do everything in moderation. Dahan-dahan lang at magpahinga ka kung kailangan, but move whenever you can. This is especially true po if ang sanhi ng pananakit ng iyong tuhod is dahil sa osteoarthritis. If pagising mo sa umaga, napapansin mo na naninigas ang iyong tuhod, simple exercises, it can already help. And you are more likely to experience relief of your symptoms after 1 hour. Now, for guarded movements sa pananakit ng iyong tuhod, iwasan mo muna ang jogging, ang pagtakbo, ang paglundag, especially if hindi pa nag-improve ang iyong simptomas dahil pwede po itong makalala sa iyong knee pain. Iwasan mo din ang deep squats. Although squats are recommended exercises para sa maraming kondisyon para sa tuhod because it can strengthen po ang quadriceps muscle mo, ang pinakamalaking muscle dito sa harap ng iyong thigh, which can stabilize sa iyong knee joint. Hindi po recommended ang deep squats dahil pwede po talaga itong maka-worsen or makalala sa iyong pain. Dahil ang karamihan sa inyo ay nakakaranas ng pananakit sa iyong tuhod every time you go up or down the stairs, tuturuan kita ng code which will guide you. Mahalaga po ito para sa seniors natin na nasa bahay lang and i-share mo ito sa iyong mga kaibigan dahil this will increase your stability para maiwasan natin ang pagkatumba. Ang code po na dapat mong tandaan is good leg goes to heaven and bad leg goes to hell. I-screenshot mo yan. Ipapaliwanag ko sa iyo. So halimbawa, if ang pananakit ng iyong tuhod ay nasa kaliwa or left, when you go up the stairs or if ikaw ay aakyat, gamitin mo muna ang iyong non-affected side, which is your right.
Tapos gamit ang kaliwa mong kamay, gamitin mo ito to use the handrails. And when you go up, do it one step at a time. Kung ikaw naman ay bababa sa hagdanan, what you're going to do po is to use ang masakit mo na tuhod first, which is in this case, left foot first, then followed by your right foot. One step at a time. Ito po ay napakahalaga to ensure your stability at para maiwasan natin ang falls na pwede pang makalid sa pagkabali ng buto. Ito pa, napaka-critical na tip sa pananakit ng tuhod na hindi binibigyan ng pansin is weight management. Alam mo ba na kahit sa mga pasyente ko na nakaranas na or nag-undergo ng total knee replacement, every time na sila ay tumataba or they gain weight, they are more likely po na maka-experience or makaranas again sa sakit, even on their operated knee. And sometimes kahit sa kabila, ito ay sasakit din. Ito po ay dahil sa fact na ang knee natin or ang tuhod natin, these are weight-bearing joints. So if gusto mong iwasan ang operation, gusto mo makasave ng pera, I would be honest enough to tell you na ang conservative management po na ito na pagbawas ng timbang, if kailangan, isa po itong mahalaga at epektibong strategy para mawala ang pananakit sa iyong tuhod. Here are lesser known facts about sa pananakit ng tuhod and excess body weight. Alam mo ba na in every pound that you gain in your knee, it is equivalent po of 4 pounds na additional pressure sa iyong tuhod every time you make a step. Now, if you are over 10 pounds, you multiply it by 4, that is 40 pounds po na additional pressure sa iyong tuhod every time ikaw ay tatayo at ikaw ay maglakad. Now, I want to encourage you dahil alam mo ba na nakita consistently sa pag-aaral that even 5% reduction sa ating body weight, nakakatulong talaga ito para mawala at maibsan ang pananakit sa iyong knee joint. And losing weight po, it is a natural painkiller. Bababa ang inflammation sa ating katawan, which in fact would entail na pwede mo nang gawin ang mga activities na iniiwasan mo dahil sa pananakit ng iyong tuhod. Ito po ang 4 na critical tips na makakatulong sa iyo para sa pananakit ng iyong balikat at tuhod. Para sa pananakit ng balikat, importante po ang tamang postura. Importante din ang guarded movements. Do know that we respect pain but we keep on moving. Para naman sa pananakit ng tuhod, napakahalaga to strike a balance between rest and movement at napakahalaga din sa pag-monitor sa ating timbang or sa ating body weight. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment balikat, tuhod, or both in the comment section below. That way po, alam ko kung ano ang nararanasan nyo and I can tailor fit ang ating future videos para mas makatulong pa ako sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. Please don't forget to share this video sa iyong mga kaibigan. This is again Doc Cherry. Stay safe, stay happy and healthy. God bless you po. I will see you on our next video. Hi, Doc Cherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas, available na po ang BeFreeze Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica montana extract, which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po nito for muscle, joint, and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount 2 times a day and you can really see and feel the difference.
This one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try Be-Freeze Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.